Magandang umaga po. Dito naman po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Gulayan, na inyo pong makakasama sa oras na ito sa ating morning devotion. At patuloy po tayo na magpuri, magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na patuloy na pinagdadama sa atin. Salamat dahil sa kanyang pag-ibig ay patuloy na nararanasan natin ang kanyang kabutihan. Sa umagang ito, bago po ang lahat, ay tayo po muna ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Ikaw ay dakila at tapat, pag-ibig mo'y hindi magwawakas, buhay na walang hanggan, sa'yo ko lang natatbuhan. Ikaw ay dakila at tapat, ang awa mo'y hindi magwawakas, kapahingahan ng puso ko ay nakamit lamang sa'yo.
kahingahan ng puso ko. Puso ko'y nag-uumapaw sa tuwa. Sa'yo ngayon'y aawit ng buong sigla. Sa biyaya mo sa akin ay laan. Kamatayan ko'y inako, buhay ko'y iyong binago. Ikaw ay dakila at tapat, pag-ibig ko'y hindi magwawakas. Buhay
Tunay nga na kapahingahan ng ating puso ay nakamit natin sa ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, nung tayo ay lumapit sa ating Panginoon, ay pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Mandali lang po. Nararamdaman ko naman yung gutom eh. Inom lang. Kaya akong sumubo na konti. Yan po ang isang sitwasyon na dinadaanan ko ngayon sa araw-araw na pagising ko sa umaga ay palaging kailangan ay kakain na kagad ako ng almusal, pero hindi pa pwede. Una, siyempre morning devotion. Pangalawa, pagkatapos ng morning devotion ay inom po ako ng aking iniinom na ginagawa ni Pastora araw-araw, yung aking tawag dito, smoky. Smoky. Yung binlend na pipino na may kasamang pangalan to, celery. Dahil ano yan, kumbaga yan po yung aking pampababa ng uric acid at konting pag-ayos ng ating digestive system. At ganun din, nakakapagpababa din po yan ng ating yung sugar. Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at ito nung yan. Magandang umaga din sa iyo, Pastor Joe. Happy birthday sa araw na ito. Ganon din kay Kuya Oka, magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Kuya Efren at Ate Mercy, magandang umaga po sa inyong lahat. Pero bago po ang lahat ay tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at nagpapasalamat kami sa pinibagong araw na naman na pinagkaloob mo sa amin. Panibagong buhay, panibagong kalakasan, kalusugan, kagalingan sa lahat ng aming karamdaman na nararamdaman. Salamat Ama dahil hindi ka nagpapabaya. Sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iwanan o pababayaan. Magkos patuloy na sinasamahan mo kami, sinusubaybayan, inaakay patungo sa nais mong nangyari sa aming mga buhay, at ganun din patuloy na tinuturuan mo kami araw-araw upang makita namin, maunawaan namin ang kalooban mo para sa amin sa araw na ito. Salamat po Ama dahil ganyan ka nag-iingat at nag-aalala sa amin at patuloy na ginagabayan mo kami patungo sa iyong katwiran. Salamat po Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at ganun din patuloy na inaamin namin sa iyong harapan na wala po kami kakayahang unawain ang puso mo sa aming pag-aaralan. Subalit naman sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay patuloy na bubuksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy naming maintindihan ang kalooban mo para sa amin sa araw na ito. At patuloy na hindi lang basta namin maintindihan, kundi mailagay namin sa aming puso at maipapamuhay namin. Dahil yan ang nais mo, na lumakad kami sa iyong katwiran. At yan ang, meron kang magandang pangako. Dahil sinabi mo sa iyong salita na kung hahanapin, pagsusumikapan namin hanapin na maghari ka sa aming buhay at mamuhay kami sa iyong katwiran. Sinabi mo sa iyong salita, pinangako ng aming Panginoong Hesus na lahat ng mga bagay sa aming buhay ay idadagdag mo. Yan po ang isang pangako na binitawan ng aming Panginoong Hesus
at pinanghahawakan namin. Kaya Ama, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin, at patuloy na pagkalinga sa amin sa bawat oras na ito. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Hindi. Yan. Sumabay pa rin yung aking ubot sipon. Nagising po ako ng mga alas 3:30. Pero medyo nag-inin-inin mo na konti. Para nang dumating alas 4, bumangon na po ako. At yun, tapos CR. At nirap ko na po. Pero napakaganda po dahil ngayong umaga ay isa na namang magandang insight yung ibinigay ng Panginoon sa atin. So ito pong ating pag-aaralan ay matatagpuan natin sa Luke chapter 2 verse 1 to 7. Yan po. Panibagong chapter na naman po tayo. Natapos na po tayo kahapon doon sa prophecy ni Zechariah. At ang prophecy niya ay nilalaman yung papel ng ating Panginoong Hesus sa plano ng Diyos sa sanlibutan. At ganun din, yung magiging papel naman ni Juan Bautista sa plano ng Diyos para sa sanlibutan. Yan po yung ating pinag-usapan kahapon. At ano po yung nakita natin? 3 bagay. Yung katapatan ng ating Panginoong, ng ating Ama sa kanyang salita na lahat ng kanyang sinabi ay tinutupad niya. Pangalawa, na nakita po natin ay yung kagalakan ni Zacarias dahil una bumukas yung sa kanyang bibig at nakapagsalita pa ulit siya. Pangalawa, dahil sa kanyang pagpupuri at pagpapasalamat ay umawit siya sa kagalakan at yung awit niya ay kinasihan din ng Banal na Espiritu upang maipahayag ang kinabukasan ng dalawang bagong panganak. Ng dalawang tao. Yan. Yung bagong panganak na si Juan Bautista at yung ipapanganak na si Jesus. So ngayon po ay sa umagang ito, ang pag-aaralan naman po natin ay yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pero 2 part ito 2 parts. May lang, ilang verse lang, pero 2 parte. Una ay, kung babasahin po natin, tingnan po natin yung verse 1 to 7. Luke chapter 2, verse 1 to 7. Yan. Nandun na po kayo, ay basahin po natin. Babasahin ko po sa aking version, New Living Translation, at basahin nyo na lang po sa inyong mga translation na yan. Sabi dito, at that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinus was the governor of Syria. All returned to their ancestral town to register for census. Because Joseph was a descendant of King David, he had to go back. They had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, his fiancée, who was now obviously pregnant. While they were there, time came for her baby to be born. She gave birth to her first child, a son. She wrapped him in
in snugly, he wrapped him snugly in strip of clothes and laid him in a manger because there was no lodging available for them. Yan. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So makikita po natin dalawang parte. Yung una, yung decree ni sino ba yung hari? Ni Augustus Caesar. Yan. Yung Caesar, yung emperador ng Roma. So, nagbigay siya ng decree o utos na magkaroon ng census. So, ibig sabihin, yung sinabi na yan, yung census na yan ay kauna-unahan nung sa panahon ni Quirinus na siyang gobernador ng Syria. So, Syria, yun po nakakasakop din sa lugar na yun. Kaya, bilang pagsunod, bilang mga mamamayan sa lugar na nasasakupan ng Roman Empire, ay kailangan silang sumunod. Bakit? Kasi ito yung paraan na malaman ng Roman Empire kung sino-sino at ilan ang mga taong nasasakupan nila. Bakit po? Kung titingnan po natin itong mga pangyayaring to, ay hindi katang-isip. Nakasulat po to sa history. Hindi po ito once upon a time. Nakasulat po sa history. Yan. Totoo pong nangyari. Alin po? Yung mga sitwasyon na yun. Noong panahon na yun, na nagbigay ng decree si Emperor Augustus Caesar. At nung panahon na yon, si Quirinus ang namamahala doon sa lugar na yon. Kaya nga, kung titingnan po natin, yung story yun ay nangyari doon sa kapanahunan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan po natin, very memorable yung history niyan. Kaya nga, kung sabi natin, ito nga, mahabang panahon na mihingal ako. Mahabang panahon sa panahon ni Augustus at ni Jesus na doon sa oras na yon, doon sa panahon na yon, siya ay ipapanganak. Bakit? Kasi nung panahon na yon, yung lugar na yon, yung lugar na kung saan nandun sila, Mediterranean. Yan, Mediterranean. Nandiyan po sila sa Mediterranean. At punong-puno ng kaguluhan yung lugar na yon dahil sa gera. Yan, dahil sa gera, merong destruction, merong brutality, at merong immorality. Yan po ang naglipa na doon sa panahon na yon. Kaya nga, para mahinto ang lahat ng ito, ang ginawa po ni Caesar, Augustus, ay nagbigay ng decree para baguhin niya yung sitwasyon. Nagbigay siya ng decree para baguhin niya yung sitwasyon dahil nagkakagulo na. Yan. Para maging tahimik. Yan ang ginawa niya. 3 bagay ang ginawa niya sa mga pangyayaring yan. Dahil doon sa kanyang ginawang decree, ay nagkaroon ng kapayapaan at natalo niya ang lahat ng mga kaaway niya, kalaban niya. Bakit? Kasi pinalis niya doon sa lugar na kung saan siya nandun eh. So, pinabalik niya doon sa lugar. So, ibig sabihin, tumahimik. Tama nga naman. Tapos, ano pa nangyari? Napalakas yung kanyang political, administrative dahil sa kanyang katalinuhan. Bakit? Napamahalaan niya ng maayos eh.
So, nagkaroon siya ng mga nag-submit sa kanya yung mga governors. Ilan governor yon? Si Quirinius, governor ng Syria, at yung governor ng ibang lugar. Yan. So, napakalaki po, napakalawak ng Roman Empire. At pangatlo ay yung mga taxes. Yan. Mula sa Egypt ay ginamit para bayaran ang kanyang mga sundalo at maiyayos ang Roman economy. So makita po natin na yung ginawa ni Emperor Caesar na yan, Augustus Caesar, ay nagbago ng ambyan doon sa lugar na yon. Kaya kinakailangan sumunod ang lahat ng tao at bumalik sa kanilang lugar para doon sa census. Gaya ng ginagawa sa atin, di ba? Pagka may umiikot na nagse-census dyan, inaalam kung sino tayo, saan tayo pinanganak, kung dito sa lugar na to, ano ang trabaho natin, permanente ba tayo nakatira dito o umuupa, meron ba tayong bahay o ganun. Yan po yung mga impormasyon na kinakailangan. Bakit po? Una, taxation purposes nga po. Taxation purposes. Kaya nga, kung titingnan po natin, patuloy natin unawain na yung bagay na yun ang nagkaroon ng isang magandang sitwasyon dahil nabago, nawala po yung kaguluhan. Ano pang dahilan? Ayan. Ayan. So makikita po natin na yan po yung nangyari. Pero tignan po naman natin yung istorya ng ating Panginoong Hesus, yung kapanganakan. Yung una, ang dahilan kung bakit sila pumunta sa Bethlehem. Dahil doon sa decree ni Augustus Caesar. Kaya kailangan silang sumunod at pumunta at naglakbay yung dalawa, si Joseph at si Mary. Naglakbay sila papuntang Bethlehem at noon ay medyo malaki na yung tiyan ni Mary. At doon sa panahon na pagtigil nila doon sa Bethlehem ay inabot ng panganganak. Yan. Inabot ng panganganak si Mary doon sa lugar na yun. Kaya lang, kung titingnan po natin at patuloy nating intindihin yung sinasabi ng salita ng Diyos, ay nung panahon na yun, dahil nga nag-uwian ng lahat ng tao sa kanilang mga lugar, napuno yung Bethlehem ng mga balikbayan. Yan. Ang tawag natin doon, balikbayan. Napuno. Kaya ngayon, wala silang matigilang matuluyan. O parang sa panahon natin ngayon, transient house, o di kaya yung bang maupahan ng bahay para sandali lang, gano'n. At boarding, yung bang kwarto-kwarto lang, yan. Wala po. Wala. Puno po yung lahat ng mga bahay. So, umabot na po sa pagkakataon na manganganak na si Jesus. So, si Mary. So, nakakita lang sila ng isang kubol at doon sa kung saan pinakakain ng mga hayop ay doon siya naisilang. So, tingnan po natin, kung titingnan po natin, ang kamay ng Diyos talagang gumawa at kumilos. Bakit po? Hindi po binanggit kung paano nagsilang ang si Mary. Basta, sinabi doon, isinilang niya. So, ibig sabihin, parang mapayapang naisilang ni Mary ang bata. At binalot niya ng komportableng bagay o mga
damit o tela si Jesus at inilagay niya doon sa sabsaban. So yan po yung yan po yung account na sinabi ni ano ni ni Luke. Kaya nga kung titingnan po natin, merong tatlong version. Hindi pala tatlo. Dalawang version pala na pagkakapanak ni Jesus. Una, yung version ni Luke, ni Matthew, na nagsimula doon sa genealogy. Yung ibig sabihin, yung lahi mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Lahat yun ay 42 generation. At kung titingnan po natin, tayong mga nakakilala sa ating Panginoon at tumanggap sa Kanya, ay nandun na sa 42nd generation. So, ibig sabihin, yung henerasyon ni Jesus ay nagsimula doon sa pagkamatay at kapagbuhay ng ating Panginoon Jesus. That is the 42nd generation. At hanggang ngayon, yung 42nd generation na yun ay umiiral. At doon makikita po natin kung paano idinitalye ni Matthew ang kapanganakan ng ating Panginoon. Dito po sa Luke, yan lang po ang sinabi niya. Kung titingnan po natin at tuloy nating unawain at babasahin natin po ang salita ng Diyos, makikita po natin na saan po? Tingnan po natin sa NIV. Yan. Sa NIV natin tingnan. Marami po akong Bible eh. Teka. Dali lang po ha. Maglagay akong larga vista para mabasa natin maayos. Luke 2. So, yun lang po ang sinabi na matapos maipanganak ay inilagay sa sabsaban. So, yan po yung version ni Luke. Kung titingnan natin yung version ni Matthew ay mahaba yung version niya. Yan. May istorya pa. Tapos yan. So, mahaba yung istorya ni at detalyado yung istorya ni Matthew. Dito po hanggang doon lang siya. Bakit po? Yung ibang verse na susunod pangalan to. Kung titingnan po natin, pag-aaralan natin sa mga susunod ay yun lang. Ano pa? Pero tanong, ano ang ipinakikita sa atin ng Panginoon yun sa oras na to? Yung kapanganakan ay patuloy na sineselebrate natin taon-taon. Kaya nga, ilang buwan na naman. Ilang buwan na lang. Kahapon bilang natin 85 days. Ngayon, di 84 days na lang. So, matatapos na ang taon. So, kung 84 days minus 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. 7 days. 85 minus 7, edi ano na lang? 70?
78 days. I-celebrate na naman natin yung birthday ng ating Panginoon. Pero hindi yan po yung ano eh. Ano ang ibig pakita sa atin ng Ama sa sitwasyon na to? Na yung mga nakasulat sa Biblia, kung saan nasulat sa Biblia na sabi doon na ipapanganak ang Mesaya sa lugar ng Bethlehem. Kaya nga mayroong awit si Haring David noon, nakalimutan ko lang kung anong title. Oh Bethlehem, Bethlehem. Yan. Yan. Sinabi niya yun. At doon niya binanggit yung kung saan ipapanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga kung titingnan natin, basahin nung pinag-aralan natin yung Matthew, di ba't sino bang hari yun? Herodes, yan. Si Haring Herodes, pinahanap yung mga scrolls na nagsasabing mayroong ipinanganak na hari sa Bethlehem. At hinanap po ng mga pari at mga skriba at napatunayan nila na meron nga nakasulat sa mga kasulatan, yan, scriptures, na merong sisilang na tagapagligtas, na hari, yan, na hari daw na sa bayan ng Bethlehem. Kaya nga nung lumapit sa kanya yung tatlong hari, sinabi niya, sige, punta kayo doon sa Bethlehem at harapin nyo yun nandun. Dahil, totoo po, yun po yung nakatulat. Para po matupad yung sinabi ng Ama, yung plano ng kaligtasan. So, ibig sabihin, lahat orchestrated ng ating, lahat ng sitwasyon ay orchestrated ng ating Ama. Orchestrated po yan. Hindi nagkataon na magulo doon sa Roman Empire, doon sa lugar ng pinag-ano. Wisdom po galing sa Panginoon para mangyari yung nakasulat na ang ating tagapagligtas ay manggagaling sa Bethlehem. Yan. O bakit din tinawag si Jesus na Jesus of Nazareth? Bakit po? Kasi si Mary ay galing tubong Nazareth sa Galilea. Doon po siya. Yan. So makikita po natin unti-unting lumiliwanag yung lahat ng sinulat sa Old Testament patungkol kay Jesus. Yan po yung isang pinakikita ng Panginoon sa atin. Ngayon, lahat ng sinabi niya noon patungkol kay Jesus ay nangyayari. Kaya nga ang explanation ng mga Bible scholar ay ang Old Testament ay shadow ng what is to come. Shadow. Ibig sabihin yung anino ng padating. Sino yung sinasabing anino yun? Si Jesus. Si Jesus dadating sa kaya nga tingnan po natin anong sitwasyon kahapon pinag-aralan natin na 400 taon tahimik ang Diyos, hindi nagsasalita, tapos biglang-bigla binuksan, nagsalita ang Diyos, binasag niya ang kanyang katahimikan, nagsalita ang Diyos. Saan? Una, sa pamagitan ni Angel Gabriel na isang mensahe. Anong mensahe? Kanino? Kay Elizabeth. Elizabeth. Pangalawang mensahe, kanino? Kay Mary. Yan. Pangatlong mensahe, kanino?
kay Joseph. Bakit? Kasi naisip ni Joseph na hiwalayan si Mary. So kinuusap ng anghel si Joseph. Yun. At nangyari nga po yung mga sinabi ng Panginoon. So makikita po natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Tapat siya sa kanyang pangako. Anong pangako niya? Anong pangako niya? Anong sinabi niya? Na, ano sabi sa Genesis? Tingnan po natin, no? Sabi sa Genesis, ika, kagulo na yung aking Bible. Hanapin po natin. Sandali lang, kapraso lang. Genesis chapter 3. Ayan. Ulit. Genesis chapter 3. Ayan. Dali lang po. Yung deklarasyon po ng ating yan, ito po. Sabi ni ating Panginoon ng Diyos, sabi dito. Verse 15 ng Genesis chapter 3. I will put enmity between you and the woman, between you and your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his feet. So, yan po yan eh. Yan yung sinabi ng Panginoon, ng Ama, noon sa panahon na ano po yan? Yung gagawin niya. Anong gagawin niya? Na yung anak ng babae, sino po yung anak ng babae niya? Si Mary. Will crush the head. Sino po yung head? Sino yung binabanggit na head na yon? Si Satan. Yan. Ika-crush niya. Pero, ano sabi dito? He will strike. You will strike his heel. Ano po yun? Ano mo mangyayari sa pagtuklaw sa kanyang sapong? Yung pong pagkapako at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero sa pamamagitan nun, ay wawasakin, sisirain, at papalayain ang mga tao sa lahat ng kasalanan. So makita po natin na sa Genesis pa lang, yung plano ng salvation. Sabi nga even before the foundation, the Lamb was already slain. Sinabi po yan sa Bible. Even before. So, ibig sabihin, alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Wala pong imposible si Diyos eh. Siya po ay napakatalino. Kaya nga, meron siyang magandang plano na inihanda para sa kaligtasan. At lang lahat ng mga nangyayari na ating pinag-aaralan ngayon ay orchestrated ng ating Ama para lumabas yung lumitaw yung tagapagligtas. Sino ba liligtas ng
ng Diyos sa kasalanan, sino papalayain? Sa kuko ng kadiliman. Di ba ang tao? Kaya kailangan magkawat-tawang tao ang Diyos para maipakita kung paano mamuhay sa pagsunod sa lahat ng utos ng ating Ama. At ipinakita po ng ating Panginoon yan. So, tignan po natin. Balikan po natin yung pinag-aaralan natin. Lahat ng mga pangyayari doon sa verse 1 hanggang verse 4 orchestrated po ng ating Ama. Sa verse 5 to 7, verse 4 to 7 ay kailangan isilang ang bata mula sa Bethlehem. Bakit? Kasi siya po ay isa sa mga lahi, ay galing sa lahi ni Haring David. Ayan. Kaya nga kung titingnan po natin at patuloy nating unawain ang wisdom, knowledge, and understanding ng ating Ama ay gayon na lamang. Ang lahat ng iyan ay inihanda niya para ang tao ay maibalik niya sa kanyang piling. Bakit po? Ninakaw ang tao sa kanyang pagkalinga. Ninakaw. Bakit po? Paano po natin nalaman yan? Diba sabi, kung alam na po natin ang Bible, nakapagbasa na po tayo ng Bible, at patuloy na inaaral natin ang Bible, ang sabi po doon sa John chapter 10, verse 10, ay ganito: The thief cometh to steal, kill, and destroy. Sino po yung thief na sinasabi doon? Yung magnanakaw. Sino yung magnanakaw? Si Satanas. Anong ninakaw niya? Una, yung paghahari ng tao sa lupa. Binigay ng Diyos ang pamamahala sa lupa sa tao. Inagaw niya. Yan. Inagaw niya. Ano pang ginawa niya? Sinisira niya ang buhay ng tao. Sinisira niya. Pangatlo, anong pinatay niya? Ang pinatay niya yung relasyon ng tao sa Diyos. So, makita po natin na bagamat buhay tayo, pero wala tayong relasyon. Katotohanan, wala po tayong relasyon ng Diyos. Bakit? Ang lahat ng ginagawa po natin ay sinusunod natin yung laman ng isip na inilalagay sa atin ng kaaway. Kaya nga sabi nga pinalaya tayo. Saan? Doon sa sinful nature. Sa pamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon. Bakit? Sabi doon sa Genesis, dahil ikaw ay tao mula sa alabok, babalik ka sa alabok. Kaya merong kamatayan. At kamatayan lang ang makapagpapalaya sa atin sa kuko ng kadiliman. At sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesus, kaya nga nung inaral natin ng walk the way of the cross. Kaya sabi nga, carry your cross and follow me. Ano po yun? Yung daan patungo doon sa kamatayan. Sa kamatayan natin sa ating sarili upang makamit natin yung buhay na pinagkakaloob ng Panginoon. A life full and abundant. Yun ang dahilan doon. Kung walang kamatayan, there is no resurrection. Yan. So, tingnan po natin at patuloy natin unawain na ang lahat ng ito ay pinlano ng Diyos. Para kanino? Para sa atin. Bakit? Ang sabi ng John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Yan po. Si Jesus lamang ang daan para makabalik tayo sa Ama.
sa Ama. Bakit? Nawalay tayo sa Ama eh. Nawalay tayo sa Kanya. Lumakad tayo ng sarili nating landas. Nagrebel dahil doon sa ginawa ng kaaway. Kaya nga, tayo ayaw nating makinig sa salita ng Diyos. Bakit? Yan po ang gusto ng kaaway. Hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, hindi natin makita ang puso ng ating Panginoon. See, kaya kung titignan po natin, itong ating pinag-aaralan ngayon ay lahat ng mga bagay na nangyari at nangyayari pa ay kontrolado ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan na patuloy na binubuksan mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan at binubuksan mo ang laman ng iyong puso. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Salamat Ama, dahil gayon na lamang ang pag-ibig mo na hindi mo nais na ang bawat isang nilikha mo ay mapahamak. Kundi ang nais mo ay magbalik loob sila, lumapit sila sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na matatanggap nila. Ang lahat mga bagay na ninakaw, maibabalik sa kanila ang lahat ng mga bagay na ninakaw ng kaaway sa kanilang buhay. Salamat po, Ama. Salamat. Dahil patuloy na ikaw po ang gumagawa sa aming buhay at sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita ay patuloy na pinalalalim mo kami sa pag-unawa. At dahil doon, patuloy na nakikita namin ang kalooban mo, ang iyong ang puso mo, ang pagmamahal mo sa bawat isa na hindi mo nais na mapahamak, kundi ang nais mo ay patuloy na magbalik loob sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gagawin po sa aming buhay. Salamat dahil ang nais mo ay lumakad kami sa iyong katwiran. At patuloy na maranasan namin yung buhay na ganap at kaaya-aya. Salamat po, Ama. Ganon din sa umagang ito, patuloy na din namin itinataas sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Yes, Lord God. Salamat po dahil mahal mo rin sila. Binigay mo rin ang aming Panginoong Hesus para sa kanila upang maunawaan nila ang pag-ibig mo. Ang iyong prinsipyo, ang nais mong paunawa sa bawat isa. Salamat dahil mahal mo rin. Interesado ka sa aming buong sambahayan. Ganon din interesado ka sa aming bayan, sa aming bansa. Dahil ang nais mo na sabi ng Revelation, lahat ng dila, lahat ng labi, lahat ng bayan, lahi ay magpupuri at sasamba sa iyong harapan. Every tongue, tribe, and nation shall worship the King. Yan po ang nais nyo. Lahat na ang buong mundo, ay maging katulad ng Eden, na kung saan doon nagkakaroon ng fellowship, ikaw bilang aming Ama at ang mga tao bilang iyong mga anak. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, nilululahati ka namin, dinadakila ka namin. Kaya Ama, patuloy din namin itinataas sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Hesus, the body of Christ. Patuloy na ikaw po ang bumat kumilos sa bawat isa sa amin, na makita namin, maunawaan namin ang tibok ng iyong puso. Katulad ni John, na lagi siyang nakahilig sa dibdib ng aming Panginoong Hesus. Naririnig niya ang tibok ng puso ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo rin kami na humilig sa iyong dibdib at marinig namin ang tibok ng iyong puso at patuloy na maunawaan namin ang kalooban mo. Salamat po, Ama. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa iyong katawan, na patuloy na bubuksan mo at sa katawan ng aming Panginoong Hesus, na patuloy na bubuksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan
upang makita namin ang ginagawa mo sa panahon na ito sa bansang Pilipinas. At marinig namin ang tamang direksyon sa aming mga dapat gawin para sa pagkakaisa at pag-unlad ng bansang Pilipinas. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, at dinadakila ka namin. Salamat din sa patuloy na gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Ama, na hindi mo kami iniwanan o pinabayaan. Bagkus, patuloy na sinasamahan mo kami araw-araw. Patuloy na tinuturuan mo kami araw-araw. Patuloy na binubuksan mo ang iyong puso sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo yan. Kaya, Ama, sa oras na ito, ang lahat ng mga taong kasama ko sa pananalangin sa umagang ito, ikaw po ang bumuhat kumilos. Abutin mo ang lahat ng mga daing ng aming mga puso, lahat ng aming mga kailangan at nais namin makamit mula sa iyo. Kaya Ama, patuloy namin itinideklara at inaangkin ang pangako ng aming Panginoong Hesus na sa aming paglapit sa iyo, Ama, panampalatayanan na namin na tinanggap na namin ang lahat ng aming mga panalangin at ito'y makakamit. Kaya Ama, pinupuri ka namin sa umaga ito, pinasasalamatan ka namin at dinadakila ka namin, at ang lahat ng pupuri at pagsamba at kadakilaan ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen at amen. So, magandang umaga pong ulit sa bawat isa. Yan, sa ating mga kasama sa umagang ito. Yan, makikita po dito kung sino-sino mga kasama ko. Yan. Sa aking mga kaklase. Yan, si June Madrid. Yan. June Madrid, si Pastor Rapi, yan. Si Che, yan. Magandang umaga sa iyo, Che. At Kuya Efren, Ate Yuling, at yung iba pang magbubukas sa umagang ito ng ating susubaybay sa ating morning devotion. Magandang umaga po sa inyo lahat, Kuya Oka, at sa aking mga kamag-anak na nandun sa Pininsan, na nandun sa Cagayan, kagaya ni Anor, yan, si Leonor Paredes, yung si Odette Pagulayan, yan. Yung mga pininsan namin sa Bulacan, yung mga Salcedo family, maraming salamat sa inyo. Ganon din yung aking mga kaibigan na sa ibang bansa, mula sa Canada, sa Dubai, sa East Coast at West Coast, sa US, yan. Yan. Ganon din sa nasa Saudi, sa Dubai, sa Bahrain, yan. So, magandang umaga sa inyo lahat. Sa'yo, Bunso, magandang umaga. So, maraming salamat din doon sa mga ka-follower ni Pastora na nagsishare at nagnanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy na inaanyahan ko po ang bawat isa na i-share natin ang video na ito upang patuloy natin maintindihan ang puso ng Panginoon, ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa sa atin, na hindi niya nais na ang bawat isa ay mapahamak, bagkus maksumpungan nila ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya. So, nanya ko bawat isa na i-like po natin yung ating Facebook channel, Facebook Max channel, at i-share po natin yung mga video. Ganon din itong ating broadcast ay simulcast po sa ating YouTube channel, Max Family Channel sa YouTube. So kung di pa kayo nagsusubscribe, i-subscribe na lang po yung ating YouTube channel. Ganon din
i-click niyo po yung bell dyan para sa susunod na aming pag-online ay meron na po kayong abiso. At ganoon din, i-share din po natin itong mga video nito sa ating mga mahal sa buhay. So, patuloy na upang ang kalooban ng Panginoon ay maipahayag natin sa bawat tao na gusto nating pahayagan. Hindi man tayo makapunta sa kanila, hindi man tayo makapag-share, pero sa pamagitan ng pag-share ng ating mga video ito, ay naaabot na po natin sila para sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na nagsasabing ang Diyos natin ay mabuti. Mahal niya po tayo at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Bagkus, akayin niya po tayo sa kanyang kalwalhatian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang bukas. Bye-bye.